Nako, wala na daw warrant of arrest. Ngayon ang usap-usapan at kay Senator Dante Marcoleta, no? Ika nga, sabi nila, baka daw inabsuelto na, no? Ay, hindi naman kami papayag kung absuelto nyo. Bakit? Di ba? Kung i-absuelto nyo, ibig sabihin, gawa-gawa nyo lang sa ibang senador. Hindi namin ipapahuli si Senator Marcoleta. Hindi na ibig kong sabihin, ha? Ang ibig kong sabihin, kung talagang willing kayo na may kaso talaga si Senator Marcoleta, talagang bustido kayo, isuserve mo talaga. Maliban na lang kung invento lang. Kasi ganito yan eh. Halimbawa, napatunayan talaga si Senator Marcoleta na gumawa ng kasalanan. Talagang isuserve yung warrant o talagang kakasuhan. Pero kung iurong nyo ang warrant of arrest ngayon, isa lang ibig sabihin, napapatunayan na gawa-gawa nyo lang. Uulitin ko ha, hindi natin gusto mahuli si Senator Marcoleta. Munting ka, alam mo ba't parang gusto mo? Inurong ng ayaw warrant eh. Bakit gusto mo ipahuli si Senator Marcoleta? Hindi. Kasi baka patibong lang nila to. Di ba? Baka lang ha. Story ko lang yan ha. Komentaryo ko lang yan ha. Opinion ko lang yan. Baka patibong lang nila yung kunwari. Kasi ginawa nila kay Jinggoy yan. Pati kay Bato eh. Kay Jinggoy, mild lang. Kay Bato, harap-harapan eh. Walaan niya. Yung pumasok eh, hawak pa ng isang trililing eh. Di ba? Eto, kung talaga may kasalanan si Senator Marcoleta, so ibig sabihin, lumalabas lang. Lumilitaw lang sa aking pantunog, ha? Sa aking pandalma. Lumalabas lang, na-invento niya lang kay Senator Marcoleta yon. Ibig sabihin, kung iurong nyo pala to, ibig sabihin, pwede nyo palang iurong sa ibang senador o kasuhan nyo ang ibang senador kung kailan nyo gusto. Di ba? Tabi, manaigan justice. Biruin mo, si Senator Dante Marcoleta nga nagsabi na, siya na nga nagsabi, ako'y magsasama ng maluwalhati. Sasama ako, mananagot. Di ba naghabilin si Senator Dante Marcoleta sa Net 25? Nakapansin niyo, di ba? Naghabilin siya noon. Baka hindi niyo muna ako makakasama itong buwan na to. Baka lang, may baka pa siya. Ibig sabihin, di ati alam kung makukulong siya o ano. Sabi ng iba, may bill, bakit daw nagpapakalat yung sila Marcoleta, pati mga DDS daw, na lulusubin yung INC. Wala namang warrant pa si Marcoleta at ang warrant na yon, bailable naman. Bailable? Gaano kami magtitiwala na bailable yon? Ha? Gaano kami magtitiwala sa mga nakaraang hinuli? Ganun ang ibang klase ang ginawa. Wala na kaming tiwala. Lalo na ipagkakatiwala namin si Senator Dante Marcoleta sa kanila. Hindi. Di ba? Mas tiwala pa nga kami sa mga individual na tao ngayon eh. Kaysa sa kanila eh. Di ba? Paano kung hulihin to at biglang nakasuhan ng plunder? Di ba? Kasi ganyan nangyari kay naalala niyo si yung maingay na di ba si FLM, Francis Leo, yung una nakulong siya, si Kulaong, no, tiyatawag nila Kulaong. Dati, ang kaso nun, orthometrilo. Pinasuhan siya ng mga doktor sa mata yata, kasi may ginawa siyang labag, no? So, available yun. Pagdating niya dun sa kulungan yata o sa hinuli na siya, sinampa ng kung ano nung kaso na non-bailable. Di ba? Nag-human trafficking siya, na ganyan-ganyan siya, na hindi natin alam kung invento lang yun. So, ibig sabihin, may ambush. Nakita-gets nyo? Tapos, sinuli pa yata siya, Biyernes, weekend. Walang bail nun. Monday ka na yata magbe-bail nun. Kung ganun kay Senator Marcoleta, pagkakatiwala ba namin? Baka lang patibong yan. Di ba? Isang patibong. Di ba? Hindi nyo mautakan ang partido ni Senator Dante Marcoleta at si Senator Dante Marcoleta. Siya na lang kasi gumagawa ngayon ng pag-iimbestiga eh. Di ba sabi ko sa inyo, wala na, maliban kay Senator Dante Marcoleta, wala na gumagawa o nang-iimbestiga sa flood control issue. Biruin mo, tignan mo ito, i-confirm ko baka sabihin nyo kasi sabi mo, gawa-gawa mo lang yun, hindi ito, si Jesus Duque, painggan nyo, ito legit na tao to. Sinabi ni Erwin, tignan mo sabi ni Erwin, nakakatakot. Yung sinabi ni Erwin, tumutugma sa nangyayari ngayon at sa paghuhuli kay Senator Marcoleta. Damahin nyo. Ibang klase ito si Erwin Tulfo, mag-move on na lang daw tayo sa flood control. Mag-move on na lang daw tayo sa flood control. Ayop kaboy. Ito, basahin natin na. Ito yung sinabi ko sa binasa. Uulitin ko ulit para mas madama ng napakarami. Para mas maintindihan nyo. Kasi sa inyo kasi, ito
Kami naghahatid ng balita na bilang isang vlogger. Tandaan nyo ha. Wala na kayong ibang gagawin kundi makinig na lang. Kasi kayo, di ba, nakikinig pa ng balita. Pwede pang may possible na mag-research kayo, mapagod kayo, o kaya busy naman kayo, naglalaban, nagluluto. Para bang gusto nyo para abalahin pa, maabala pa kayo kung magkakalkal pa kayo ng mga kwento ng mga politiko. Mas maganda habang lalaban lang kayo, nandiyan kayo sa isang karinderya, o nandiyan kayo sa nagluluto, nakikinig, pinagsasama-sama na namin, kami mga vlogger, yung nalalaman namin at sinasabi namin sa inyo. At yung iba, syempre, hindi legit, yung iba legit. Dito, legit to, sigurado to. Yeah? At dito, para hindi na kayo mahirapan, kami na ang bahala mag-explain sa inyo at magbalita sa inyo. Kasi kami napapagod kami, kasi halos napupuyat kami, kaka-research namin at kakapakinig ng balita. Hindi kami dito nagbabalita ng invento lang. Hindi dito nagbabalita ng, oy, sabihin ko kaya to. Maliban nila kung sasabihin namin tsorya lang. Pwedeng, eto, komentaryo ko lang, ganun, pwede, opinion ko lang. Pero dito, totoong balita. Ito, mag-iimbestiga tayo. Pero the question is, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Sir, matagal nang umikot ang sangkatauhan dito sa Pilipinas at iba't ibang panig ng lungsod, Cavite, Bulacan, Muntinlupa, yung mga binabaha kada eskinita, umikot ang buhay nila sa flood. Sir, kaya ang hinahanap nila bakit hindi makontrol yung flood. Yung pala, ghost project, yung flood control. Tama? Doon umikot ang, sir, ilang taon silang binaha. Hindi lang 1 taon, 5 taon. Meron hanggang ngayon meron gawa ng bagyo nakaraang taon pa. Hanggang ngayon hindi pa humuhupa diyan sa Bulacan. Yung kaibigan ko kasing ganito rin nagko-content din ng politics malapit sa Bulacan, malapit doon sa binaha, pero hindi ba sa kanila. Doon sa lugar nila, malapit doon sa lugar nila, hanggang ngayon may tubig pa rin hanggang tuhod. Naging mangrove. Alam niyo yung mangrove? Di ba yung mangrove may mga puno-puno, may mga tubig? Yun, naging mangrove na yung lugar. Hanggang ngayon, hindi pa humuhupa. What if kung umulan pa ngayon, hindi lalo na puno yun? Iniwan na nga Nilisa na nga. May mga bahay hindi yata. May mga nakita akong bahay sa Bulacan. Hindi ko alam kung saan sa Bulacan. Na iniwan na yung mga bahay nila. Dahil yan yung tubig, ang gatuhod na, hindi na humuhupa. Baka sabihin nyo, isang bahay lang yun, sir. Sir, libo-libong residente yun, sir. Iniwan nila yung ari-arian ng bahay nila. Wala na Hindi na pwede ibenta. Alam mo, ibenta mo yun. May tubig na. Hindi na mahupa. Nakakatakot Pag pumunta ka sa lugar, akala mo pag pumunta ka sa lugar, akala mo nasa gitna ka ng dagat na may mga bahay. Bakit to? Hindi maayos, naging maayos. Hindi mo sisisihin yung karagatan na umapaw Hindi Yung matagal hindi matagal yung flood control dapat na kailangan maibsan lang yung tubig. Wala. Tapos sasabihin mo, sir, ang mundo natin iikot sa flood control. Sir, syempre, maraming umikot hanggang ngayon sa baha. Kaya kailangan umikot ang mundo natin diyan kasi yan ang pinakasolusyon. Pag walang baha, sir, maayos ang ekonomiya, walang korupsyon, mabilis ang ekonomiya, mabilis ang transportation kasi pag baha, traffic katulad sa lugar ko. May mga yung lugar ko dito, hindi ko sabihin kung saan. Lugar ko dito malapit sa ospital. Yung malaking ospital. Ngayon, bago mag-ospital, siguro mga 100 meters, malaking baha pag umulang katuhod. Naniniwala ka ba marami namatay na pasyente, nasusugod? Dahil hindi makasugod sa ambulansya kasi gatuhod yung baha, titirik yung ambulansya Pag marami namatay dahil sa baha. Hindi nakarating sa ospital kasi bago mag-ospital, baha. Di ba? Ang dami niyan, sir. Sabi, malaking problema ang baha, sir. Hindi mo pwede sabihin, kalimutan na lang yan. Ang sama sa loob namin na sasabihin mo, ganyan lang. 1 trilyon na nawala, tapos sasabihin mo, ganyan lang. Di ba? Can't we move? Sabi niya, forward. Marami pa naman problema dapat imbestigahan. May nagtatanong, tatawagin mo pa ba yung 18 Marines? Sir, hindi 18 Marines ang tatawagin. Sorry. Isa lang yan sa mga tatawagin na hindi yung tinawag. Ang tatawagin, sir, marami, sir. Sila Pangandaman, sila Olivar, sila hindi para pagbintangan, ulitin ko para sila tanungin. Marami pong tatawagin, sir, sobra. Yung mga congressman na sir na pinangalanan ni Pinky, tatawagin, sir. Oo. Sasabihin mo, move on na. Diba? Payag kayo, mga kababayan, hanggang ngayon, bumaba sa inyo. Ang gabi, umulan ng malakas. Bumaha na naman daw sa ibang lugar. Sasabihin mo, move on na.
Ganun ba, sir? Eh, hindi naman babahayo kung may 5,500 control na sinabi na tapos na eh. Di ba? Oh, inimbitahan naman namin yan eh. Di ba? Hindi naman sila sumipot. So, para ano pa? Bakit? 18 Maris lang ba iimbestigahan mo? Ay, imbitahan mo, sir? 18 Maris lang ba? Umiikot ang mundo mo sa 18 Marines. Oh. Di ba? Hindi naman daw umiikot sa flood control ang buhay natin. Ulol! Mm. Isa ka sa sino pinagsususpetsahan na nakinabang sa flood control kaya ayaw mo ng pag-usapan. Huwag mong sabihin na Alam mo nakita mo yung 18 Maris, wala silang ibang dahilan para magsinungaling, tingin ko. Una-una, ang lakas ng possible. Ipalagay natin yung 18 Maris, hindi naman tao ni Saldi, no? Yun, pwede kung paghinalaan. Sasabihin ko, sino ba yan? Saan ba kinuha nila Mike Defensor yan? Hindi naman kayo yung tao yan. Pwede. At magsasabi na kung sino maleta ang hinatiran? Pwede. Hindi naman tao ni Saldi. Ang nakakahiwaga dito, tauhan ni Saldi ko eh. Oo. At si Saldi ko nadidiin. Napakalapit ng ebidensya, napakalapit talaga. Kung mapapansin mo talaga yung sitwasyon, napakalapit. Ugnay-ugnay talaga. Wala bang konkretong ebidensya o mapapakita nagbigay ng pera. Pero sa pakiramdam ng mga, hindi na pakiramdam ng Pilipino, sapat na eh. Pati si Saldi ko nagsabi. Anong sabi ni Saldi ko? Na nagbigay siya sa ganyan-ganyang pangalan. Tumutugma eh, sumang-ayon siya kay Gutesa. Totoo, sinabi ni Gutesa, nag-deliver siya sa Aguado daw ata. Diba? Ang taong nagigipit, tandaan nyo si Saldi ko Pero hindi tayo naniniwala si Saldi ko walang kinupit. Napaka-imposible nun, sir. Ikaw ang gumawa sa mali-maleta, imposibleng wala kang kinuha dyan. Di ba? Sa natural na lang, sir. Natural tayo, sir. Ibig sabihin dyan sa nangyayari ngayon dyan sa loob, dyan sa chairman appropriation ka dati, malaki kinalaman dyan, sir, na may kumuha ka rin. At ikaw nga ang dinidiin ngayon ng administrasyon, at napakalabo naman na sabihin na hindi kasali ang mga tauhan ni Saldi. May mga picture na nahakot yung maleta eh. Diba? Hindi siya AI. Kita mo yung 18 Marines tapos hindi sila pumunta. Pumunta sila. Hindi mo isinalang kasi hindi naman pagdinig yung ginawa mo. Ang ginawa mo parang press con lang. Press con lang. Hindi sila pumunta kasi hindi naman si hearing. Yun ay consultative meeting. Pwedeng idahilan mo, pumunta yung Maris doon, sabihin nyo, hindi naman official to eh. Consultative meeting lang to, tinatanong namin kayo eh. O kaya sinadya mo yung parang 18 Maris, mawala ng gana, hindi. Si Balikod mautak. Hindi sasalang si Balikod kung sinabi nyo consultative meeting yan. Hindi niya isasalang 18 Maris niya. Bakit? Trap yun, trap. Trap yun. Kasi pag nagkabulgara, sasabihin nila, consultative meeting lang to eh. Hindi nakarecord sa Senado to. Pwedeng ganun eh. Hindi naman to hearing Kayo sila pa mapapasama. Yung 18 Marines, maaaring hindi alam yung ganung, hindi ganun. Yung 18 Marines, maaaring hindi nila alam yung ganung diskarte. Pero bilang abogado si Baligod, alam niya yon. Kaya kinancel niya, bagaman nandun sila sa loob ng Senado yung time na yon, di ba? Yung 18 Marines, kinancel niya. Hindi muna, wag na kayo pumasok diyan. Dito na lang tayo sa room ni Senator Robin Padilla. Dito kayo press conference. Dito tayo mag-meeting. Ba tapos sasabihin nila, ayaw nyo talaga ipatawag yung 18 Marines kasi mapapaya kayo kasi mako-cross-exam ka. Halimbawa si Erwin, tanungin ka ng 18 Marines talaga nag-deliver sa'yo. Tatanungin ka mako-corner ka, tsak-tsak Tsaka natatakot siya, baka may ebidensya. Natatakot siya. Parang meeting lang ninyo. Huwag niyo naman lukuhin masyado yung taong bayan. Hindi tayo dapat mag-move on sa flood control na yan. Hindi dapat huminto ang investigasyon na yan. 1 trilyon ang ninakaw. Maraming tao ang namatay dahil dyan sa mga baha na hindi na control ng flood control na yan. Tapos sasabihin mo, hindi umiikot ang buhay natin dyan. Ina mo. Diyan umiikot ang buhay ng Pilipino. Brad, gumising ka. Erwin. Kagabi lang sa lugar namin, binaha na naman Hindi naman pansamantala, hindi binaba, pansamantala lang. Kasi sobrang lakas ng ulan.
So, ibig sabihin, kung maayos lang yung drainage system, dating maliit, pinalakihan kasi sa flood control issue, hindi. Ghost nga eh. Eh di binaha. Perwisyo. Basa. Pwede ma-leptospirosis yung mga bata. Yung mga natatawid pa. Kuha nyo. Sasabihin nyo, hindi umiikot ang mundo dyan. Umiikot, lalo na ngayon, tag-ulan na. Lalong iikot. Leader ka ba ng bansa? May pagmamahal ka ba sa bansa? Ha? Hindi natin papabayaan yung ibang mga usapin, pero hindi natin ihinto ang pag-alam sa katotohanan kung sino-sino talaga ang mga nakinabang dyan sa pagnanakaw na yan na babayaran pa ng ating bayan hanggang sa kaduluduluhan ng ating mga kaapu-apuhan. Totoo yan. Hanggang sa kaapu-apuhan natin, mamanahin niya. Ito problemang ito, kahit si Sara nakaupo. No? Kung may mga katulad pa rin, halimbawa, hindi naman perfecto si Sara eh. Halimbawa, si Sara umupo, yung mga kukunin niya mga sekretary, magtitiwala ba tayo na walang kukupit doon? Hindi kayo, pagkakatiwala nyo ba yung pera ng taong bayan sa mga tauhan na magiging tauhan ni Sara? Kay Sara pwede tayo magtiwala, pero sa magiging tauhan niya, hindi natin alam eh, bakit wala tayong tiwala? Kasi hindi na patid yung pinag-uusapang flood control ngayon. Kumbaga, hindi na panagot yung mga big fish niya. Kasi kung napanagot ngayon, nakulong ang big fish niya yon at napanagot, ha? Ito mangyayari, matatakot yung mga susunod. Di ba? Matatakot na. Oh. Ano pang sabi? Ano pang sabi? Ito, sabi ni Senator Marcoleta. Dito tayo, sabi dito, walang kasong isinampa labang kay Senator Rodante Marcoleta. Para magkaroon ng warrant, kailangan siyang sampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Wala akong alam na ganitong kaso na isinampa. Wala siyang alam na kasong isinampa kay Senator Marcoleta. Di ba? Baka patibong to. Sabi ng iba, nabasa ko, ginawa nyo na kay Jingo yan. Ginawa nyo na kay Bato yan. Nagulat lahat. Kaya si Senator Marcoleta, ingat. Ano iingatan kay Senator Marcoleta? Dalawa. Una, yung kalusugan niya. Kasi ikaw pag nahuli ka, high blood ka eh. Oo. Ikaw posasang ka, senador ka. Kahit papaano, may pride ka. May pride yan si Senator Marcoleta. Ikaw papayag ka na posasan ka. O, nawala. Andali. Oh. Diba? Andali ha. Ikaw bilang senador ka ng Pilipinas, tanggalin ko nga ulit. Oh. Ikaw senador ka, papayag ka ba na sa Pilipinas mataas ka, huhulihin ka, popusasa ka sa maraming tao? Lalo pride ni Senator Marcoleta, huhulihin nyo. Una, damdamin niya masasaktan. Baka nasaktan niya, 72 years old, atakihin niya. Ito. Hindi ko lang kung nagme-maintenance si Senator Marcoleta sa edad niya. At alam ko, 72, ang kadalasan nagme-maintenance na. Kung hindi high blood diabetes. Hindi ko siya sabi may sakit si Senator Marcoleta. Naniniguro lang ako. Na pag hinuli niya, sasama ang loob. Magdadamdam. At sa damdam niya, baka ano mangyari kay Senator Marcoleta. Pangalawa, hulihin nyo, pupusasan nyo, baka masaktan. Pangatlo, peke yung warrant, peke yung kaso nyo, invento lang, nakakasama talaga ang loob. Kaya nakakagalit eh. Pag hinuli nyo si Senator Marcoleta, baka ambushin nyo sa uli. Diba? Baka lang, tsorya lang ha. Marcoleta aambushin ng warrant, ng aresto. Diba? Wala, hindi totoo yung sinasabi ko, pero tsorya ko lang yan. Baka ambusin nyo sa ano. Kasi si Bato, inambush nyo eh. Ng warrant eh. Bigla na lang eh. Pagpasok, bigla nag-serve ng warrant si Triring eh. Tapos kalaunan meron na pala. Kaya nga nagtatago si Bato ngayon, talagang kumpirmado na meron eh. Di ba? Ano, hinihintay nyo na magkagulo? At pag nagkagulo, papahuli nyo sa ICC? Yun ang hinihintay nila eh, tuso eh. Patibong eh. Puro sila patibong eh. Di ba, mga kababayan? Gusto nyo talaga nang mangyari 1970, 1980 yung Marshall L. Tapos pag may nahuli, papahuli sa ICC pag may nanggulong isang mga malaki. Yun ang gusto nila eh. Diba? Sino lang ba nanunukso? Kahit sa science, sino nanunukso? Kahit sa Biblia, sino nanunukso? Alagad nino? Ehemplo nino? Sino nanunukso? Si Satanas! Diba?
Tama ba yung ginagawa niyo na to kay Senator Dante Marcoleta? Ha? Ang nakakasama ng loob dito, yung inventong kaso na alam naman namin di kaso. May mga vlogger pa nag-i-explain na kaya daw kinasuhan si Marcoleta, kasalanan daw niya kasi inamin daw niya mismo sa Net25. Ibig sabihin, ganun kaeng-eng sa kanila si Senator Marcoleta. Ang tao hindi aamin sa malaking kasalanan kung alam niyang makukulong siya. Kaya niya inamin yun kasi alam niya sa batas, bilang lawyer siya, litigation lawyer, alam niya wala siyang kaso at napatunayan niya ng ni George Garcia na absuelto siya sa SOSE. Tapos kakasuhan niya sa ombudsman, ano yun? Di ba? Kakasuhan niya pa rin. Ng alin? Plunder? Bakit? Pera ba ng kaban ng bayan yung inano sa kanya? Yung pinahiraman o binigay sa kanya, pera ba ng kaban ng bayan? Pero yung mga napatunayan na kabang-kaban ng bayan na talaga nakuha ni investigasyon ayaw nyo. Yung mga pinangalanan ayaw nyo ipatawag. Yung mga kinasuhan plunder hanggang ngayon, nauna pa si Jinggoy. Hindi ba bahalata yan mga yan, di ba? Hindi ba bahalata yung mga yan, mga kaibigan? Hindi ba bahalata yun? Hindi ba mga ba? Oh. Oh, walang kasong isinampa. Laban kay Senator Marcoleta. Pag nagkaroon ng warrant, kailangan siya sampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Wala ako alam na ganitong kaso sinampa. Ito yung kaninang binasa ko. Para pinakita ko lang sa inyo. Di ba mga kababayan? Nakakainit ng ulo. Oh. Pero ito, panoorin natin to si Lito Banayo. Lito Banayo, tama ba? Maiwan natin konti yan, no? At least dito hindi natin alam. Baka patibong. Ito, baka patibong lang yan. No? Baka ambusin si Senator Marcoleta ng warrant. Baka ambusin biglang hulihin. Baka biglang hulihin sa Senado. Di ba? Hindi natin alam. Wag naman. Wag niyong gagawin yan. Masasaktan yung tao. Masasaktan yung damdamin ng tao. Masakit sa isang pakiramdam, tandaan nyo, sa bagay na hindi mo ginawang kasalanan. Napakasakit. At alam mo kung sino yung gumawa ng kasalanan talaga. Tapos yung alam mo, ikaw nagtatanggol sa Pilipinas, uhulihin ka at na hindi mo sa kasalanan ginawa. At alam mo kung ba't ka hinuli. Dahil gusto nila patahimikin ka. At alam mo kung sino talaga ang mastermind. At yun nagpapatahimik sa'yo. Napakasama sa loob nun. Walang kasing sama ang mastermind. Tandaan nyo, walang puso ang big fish at ang mastermind. Sinisigurado ko sa inyo. Tiyak na tiyak ko sa inyo. Huwag nyo sabihin walang big fish dito. Huwag nyo sabihin. Napaka-imposible, no? Binubulag kayo ni Pinky na walang big fish dito. Ulitin ko, napakasama ng puso ng big fish nang gumawa nito. At sila ang patuloy nagtatakip dito sa flood control issue. Napakasama. Ang maniwala dyan, mas masama pa doon. Totoo lang. Di ba? Nagbabait-baitan sa camera. Ay, tama na problema. Tama na, ano. Tapos yung natural na nangyayari, hindi mo kayang agapan. At yun na nangyayari namin, nakikita namin. Nagigipit ang lahat ng tatanggol. Hindi dito pinag-uusapan sila may defensora, yung grupo nila. Kasi yung ibang grupo nila, talaga amin natin, hindi naman sila may defensora, yung iba lang. Parang lumalabas, Marcos resign, ganyan-ganyan. Walang magagawa sa Marcos resign eh. Dapat, mas imbis na, instead na sabihin mo Marcos resign, sabihin mo yung kanyang kamalian. Mas powerful yun. Kasi pag sinabi mo Marcos resign, so what? Ano mangyayari? Resign. Sino papalit? Si Sara. Di conflict sa mga kalaban. Baka isipin nila, kaya mo nang pinaparesign si Marcos kasi gusto mo na maupo si Sara. Di ba yung tama yon? Pero mas maganda, wag Marcos resign. Ang gawin nyo, sabihin nyo yung katwiran para malaman ng tao. Ang tao kasi may sariling pasya, may sariling konsensya eh. O, pahinga natin si Lito Banayo. So yes, for now, first priority for now ay yung mapagtakpan yung pangungulimbat, napakalaking iskandalo ng flood control, no? Para magbigay daan naman pag umpisa ng July 6 na nakatuon na lamang ang tensyon ng publiko doon sa impeachment trial. Sir, ano po ang major takeaways po ninyo sa naging palitan po ng liderato ngayong linggo dyan po sa Senado? Well, napatunayan yung kinakailangan ng 13 boto. At hindi po pwede 12. Tama. Magaling to. Political analyst to. Napatunayan talaga sa ginawa ni Junior. Kumagat sa trap. Na nagkatawag na special session, napatunayan na ang peki yung quorum 12. At kaya nagpa-special session para bumuo ng 13.
Yeah. O, Ang dami nilang choice, no? Kasi sila nakaupo sa kapangyarihan, no? Bubuo ng quorum kahit labag sa batas sa konstitusyon. Aagawin yung posisyon kay SP Cayetano. Nakaraan, inagaw. Tapos si Marcoleta ikukulong yung ibang senador. Ang galing nila, no? Ang dami nilang choice magpipilian, no? Parang para silang, ano yun? Kung anong gusto nilang gawin sa nangyayari ngayon, gagawin nila. Ipagsusulit nyo sa langit lahat yung ginagawa nyo. Pagsusulit nyo lahat yan. naghain si dating Senate President Alan Cayetano ng certiorari sa Supreme Court. Sana naman, bagamat moot and academic na yan, ay magdesisyon sapagkat importante yan sa mga darating pang mga araw, darating pang mga taon, ano? Baka magkaroon na naman ng ganyan sitwasyon. Mas mabuting malinaw na kailangan na 13 para ka maging Senate President. No? Opo, at saka binanggit po sa mga speech recently o sa mga Facebook Live ni Ang pinaka-root nito, dalawa lang eh. Pagtakpan ang plate flood control issue. At ngayon, ibagsak si Sara talaga. Wag nang masira sa ma-impeach si Sara, hindi na makatakbo. Ma-permanent siya na wag makatakbong presidente. Yun lang naman talaga layunin eh. Double meaning eh. Oh! Kaya nga si Seton Marcoleta talaga, pilit nilang inaalis eh. Hindi nila na alam pumalag ang mga kapatiran sa INC. Di ba nagsasalita sa social media? Hindi mo maiwasan damdamin nila eh. Sasabihin nyo bayad? Bayad na naman ang INC? Lahat na lang sa inyo bayad? May nagpapakalat yung isang akla, yung isang akla na talakera pangalan diyan sa social media. Pinapakalat niya si Senator Marcoleta daw hindi INC. Alam daw niya yon. Ginagamit lang daw ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo si Marcoleta para lumakas daw ang INC. Hindi daw talaga ano yun. Doon pa lang napakasinungaling na eh. Sasabihin niya legit siya. Ako anya legit. Kakalabanin ko INC. Kapababagsakin ko. Pababagsakin mo ang INC? Ha? Iho? Iho yun kasi hindi naman ano yun eh. Babae yun eh. Pababagsakin mo? World War II nga. Hindi bumagsak ang INC. Na-search namin. Biruin mo, World War II, pinapasok yung kapilya nila ng mga Hapon para patigil yung pagsamba. Dumaan siya ng Marshall L. Alam nyo na. Pinipigilan din lahat. Lalo sa World War II, pinipigilan sila sumamba lahat. Yung mga Hapon pinapasok. Totoo yan, nakatala sa kasaysayan yan. Hindi nag-iimbento ang iglesia dyan. Yung ba napigilan? Kakaunti pa lang sila noong 1942. Nagkaroon ng digmaan. Kakaunti pa lang sila. Hindi pa sila ganun karami, pinapatigil yan. Pinipigilan at ang pumipigil hindi gobyerno ng Pilipinas, kundi mga Hapon. Sipin mo sa pamamagitan ng ng dahas. Sinusunog yung kapila nila. Ginugurgur yung mga ibang iglesia. Hindi pa konti yung member kasi ginugurgur. Pero nagtagumpay ba sila? Hindi. Di ba? Kasi sabihin niya, pipigilan niya yung talakireta, pipigilan siya daw bahala sa INC. Doon pa lang sasabihin niya si Senator Marcoleta, hindi daw INC, ginagamit daw ng pamunuan ng iglesia na si Marcoleta tumakbo senador kahit hindi naman INC. Hindi INC si Marcoleta, sa termino pa lang, kuwang-kuwan ng mga magkakapatid sa iglesia yan. At handog yun. At doon may listahan sa mismong head office ng talagang patunay na bata pa lang yan, inandog na yan sa iglesia. Sabihin mo, doon pa lang sinungaling na yung tao na yun eh. Saka nakakita, sabihin mo, hindi iglesia si Marcoleta? Hindi ipagtatanggol ng iglesia yan. Dahil nasa aral yan. Ang may katwiran ng mga iglesia ni Cristo, alam ko rin yan, nagsisearch ako. Dito sa talakay na to, lahat alam natin halos. Na ang mga iglesia ni Cristo, may may motto yan sa buhay at nasa Biblia yan. May talata sila sa unang Korinto niya na 25 yata. Unang Korinto 3:25 yata yon, na sinasabi doon, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Ano ibig sabihin nun? May masaktan sa kanila isang kapatid, sakit sa kanila lahat yun, kaya tutulungan nila lahat yun. Hindi sila, tumutulong sila sa kapwa Pilipino, naglilingap sila. Pero pag may kapatid na ginigipit, alam din panggigipit ay mali. Tutulungan nila yun. Hindi nila tutulungan si Senator Marcoleta kundi kapatid yun. So sasabihin nila, hindi daw iglesia ni Cristo si Marcoleta, napaparanoid na sila kung ano-ano mga pinag-iisip nila. Para mapaniwala yung tao. Para sirain ng iglesia, kaisahan ng iglesia, sirain nila. Hindi nila masisira yan. Pakiramdam lang nila yun.
Senate Minority Leader, former Senate President Cayetano, na dalawa daw po pala ang grupo ngayon sa pamahalaan o sa Senado, Sir Lito. Ang una ay yung mga gusto ng katotohanan na ilabas po yung sino ang mga sangkot at mastermind sa flood controls anomaly. Ikalawa, yung grupo po ng mga gusto ng cover-up. Ano pong tingin niyo dito, sir? Well, yan ang pananaw ni Senator Alan Cayetano, no? Subalit sasang-ayon ako sa puntong malinaw na kaya pilit na yung dalawang senador na dating nasa majority ni Cayetano Block, wika nga, no? Ay pilit na sinungkit, no? Sa anong paraan, hindi natin alam sa ngayon at wala namang aamin ang katotohanan tungkol doon. Pero malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, iba ex-army, no? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial, sapagkat Alam mo ang masama, alam mo kasi ang bakit sa mga tao ganito? Na the more yung tao kasi, ang mga Pilipino, na pagbawalan mo, lalo sila nag-challenge. Oh. Yan ang mali sa inyo eh. Na ayaw nyo mag-imbestiga, nag-challenge tuloy yung mga Pilipino, pati sila Senator Marcoleta na mag-imbestiga. Ano meron? Halimbawa, sa mystery box. Bakit ginawang mystery box? Kasi pag nakita mo yung picture, wala na eh. Hindi, di ba misa sa mga pamilihan? Ako kasi mahilig ako sa mga action figure eh. Sino rito mahilig sa action figure? Yung mga anime na yung maliliit na laruan na ganyan, mahilig ako dyan, marami akong display sa bahay nito. Mga original. Pag ako mamimili, titignan ko yung box, pwede ba makita loob? Hindi ako pinapayagan eh. Kaya kailangan mo nang bilhin yan bago makita yung loob. Ganun ba? Kasi pag nakita mo na yung loob, hindi mo na bibilin eh. Kasi wala na, ang satisfy kasi sa sarili mo, kailangan makita mo yung laman ng mamimili mo. Di ho ba? Ganon din dito sa sitwasyon na to. kapag inihambing ng tao yung di umano'y kasalanan ni Vice President Sara Duterte, at ikukumpara ito dun sa kahindik-hindik at napakalaking pangungulimbat ng pera ng taong bayan, para bang excuse me, para sa taong bayan, sino ba ang mga dapat parusahan? Sino ba ang mga dapat managot? No? So, kaya Oo nga, talagang di ba? Yan, dyan sabay si Senator Marcoleta lalo imbestiga. Mas lalo nilang pitatakpan, sabi ko nga pag may takip, mas interesado ang tao. Pag mystery box, mas interesado ang tao. Kapag tinakpan mo isang bagay, yung ulam nga lang, pag tinakpan mo yung ulam, interesado ka, ano ba laman yan? Pati niya, masarap ba yan? Di ba? Pero pag walang takip, ay okay, alam ko na. Mas lalo yung pitatakpan ng flood control, mas lalo nagiging interesado yung tao. Nagiging mystery sa kanya kung ano yun. Di ba? Ba't yung ba tinatakpan? May ayaw ba kayo makita? Sa flood control issue? Di ba? Binabalitad ng mga vlogger. Makikita mo na yung ibang vlogger talaga ng loyalista, napakasinungaling eh. Totoo. Bakit? Doon nyo makikita talaga yung pagkakaiba. Sa kanila, hindi nila tinatalakay kung ano yung flood control issue. Sasabihin nila, mga Duterte may gawa niya, no? 2020, inamin ni Duterte, may flood control anomaly. O hindi, ando sa 2020. O hindi, imbestigahan nyo. Sabihin mo, sa Blue Ribbon ngayon, kay Kiko, imbestigahan yung Duterte. Gawin na kamo. Diba? Yan ang gusto namin, mag-imbestiga. Bakit? Sa pag-iimbestiga ba namin, itong administrasyon lang iimbestigahan? Hindi naman lahat Bakit guilty kayo? Gusto naman namin lahat Gusto nyo hanggang kay Gloria, hanggang kay Noynoy imbestigahan nyo Kung buhay pa yung mga sekretary noon, yung panahon na yon, matatanda na ngayon siguro, baka iba doon wala na, pumanaw na. Malamang sa malamang, ang buhay pa mga sekretary, yung panahon ni Digyong. Ngayon, may mga buhay pa. Yun ang imbestigahan nyo, hanggang kay Marcos. Hindi mag-iimbestiga kayo, kay Duterte lang, hindi na kay Marcos. Mas dapat imbestiga yung kasalukuyan, hindi yung nakaraan. Kahit sa katwiran. pilit na yun ang talagang nila, ayaw nilang lumabas, no? Kaya pinilit nila na sa panahong ito
na malapit na rin namang matapos yung regular session ng 20th Congress, no? To magre-recess na rin lang, pinilit nila na magkaroon ng paalitan ng liderato. So, second priority na po ang impeachment. First priority po yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano na para sa kanya ay cover up sa issue na ito. Sir. For now, first priority for now ay yung mapagtakpan yung pangungulimbat, napakalaking iskandalo ng flood control, no? Para magbigay daan naman pag umpisa ng July 6 na nakatuon na lamang ang tensyon ng publiko doon sa impeachment trial. Sapagkat by then, alam mo kasi itong mga MJ, itong mga sabihin na natin mga nag-iisip para sa Malacanang o nag-iisip para sa administrasyon. Palaging ang iniisip ay ang unang assumption nila, ang Pilipino kasi ay madaling makalimot, no? Madaling mawala. Kung sa bad news man yan o after 1 month or so, nakalimutan na yan ng taong bayan. So doon sila na pag nalampasan natin ito, pagdating ng July 6, puro impeachment na lang ang pag-uusapan ng media at maging ng publiko. So yun ang kanilang kaya importante sa kanila na mapigilan yung Blue Ribbon Committee hearings sa panunungkulan ni Senate President Alan Cayetano, kung saan si Senator Pia Cayetano ang chairman at ang co-chairman or vice chairman ay si Senator Rodante Marcoleta. Totoo yun. Totoo yun. Para mapigilan talaga. Yun, totoo yun. Tamo, ang daming eksperto sa salita. Hindi yan nakikitulad lang. Hindi yan nakikitulad na narinig nila kasi uso pinipigilan yung flood control. Ito na rin explain ko. Hindi. May iba't ibang mukha na explanation pero iisa ang tono na talagang pinipigilan, tinatakpan ang flood control issue. Hindi siya nakikibalita lang. Marurunong ang tao makinig ng balita at nagmamasid sila. Alam niyan. Di ho ba? Kaya dito, sabi ko, ulit yung chore lang yun Hindi natin alam, baka patibong lang yung walang warrant Baka hulihin pa rin si Senator Marcoleta Baka hulihin sa loob ng Senado si Senator Marcoleta. Ambusin, biglain siya sa loob ng Senator. Ngayon, may hearing sa pre-trial yata ng impeachment, baka hulihin si Senator Marcoleta sa kalagitnaan nun. Di ba? Sasama loob ng tao sa inyo, subukan nyo. Subukan lang, matapos sabihin walang warrant, tapos sasabihin, baka hulihin. Ito, chore lang to hindi ko sasabihin mangyayari pero baka lang Okay, maraming salamat. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. At isang tala kaya napaka-makabuluhan, lesson learned at marami kayong natutunan. No? Isang masustansyang pag-uusap na naman ang aking binigay sa inyo. Marami kayong talagang kakaibang kaganapan na siksik na hindi binabalita pero dito ay hinihayag. Maraming salamat. Ingat lagi, Senator Rodante Marcoleta. Paalam po sa inyong lahat.